Bago tayo magsimula sa ating recap, mangyaring mag-subscribe po muna kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe at i-turn on ang all notifications para ma-notify kayo sa mga darating na recap natin at i-like nyo na din ang video na ito. Maraming salamat. Ito ang Northwest Clays Kingdom makalipas ang 15 taon. Sa isang maliit na bahay na nasa kalagitnaan ng kabundukan, may isang bata na gumagawa ng apoy gamit ang makalumang paraan. Gamit ang mga iba't ibang halaman, gumagawa din siya ng gamot para sa kanyang inang may karamdaman. Siya mismo ang nagbabantay at nag-aalaga sa kanyang ina na may sakit. Wala nang ibang maaasahan ang kanyang ina kundi ang kanyang nag-iisang anak na ang pangalan ay Nor dahil ang kanilang padre de pamilya ay maagang namatay. Matapos mapainom ng gamot ang kanyang mama, papakainin naman daw niya ang kanilang mga alagang hayop at dalhin sa kabundukan. Pero ang kanyang mama ay nag-aalala baka mapahamak ang kanyang anak pero sinigurado naman ni Nor na magiging maayos lamang daw siya. Kukuha din daw siya ng isang wild rabbit at mga mani at mga buto mamaya para mapakain niya ang kanyang mama ng mainit na soup. Naging malala na ang karamdaman ng kanyang mama at magpapakulo sana si Nor ng mainit na tubig pero tinawag siya nito at pinunasan niya ang maduming mukha ng kanyang anak. Humihingi ng kapatawaran ang kanyang mama dahil hindi niya maasikaso ang kanyang anak katulad ng ibang ina para sa kanilang mga anak. Pinayuhan na lamang niya ang kanyang anak na mabuhay siya sa buhay na kanyang gusto. Isang gabi, nagluluto si Nor ng soup at dinalhan niya ang kanyang mama para pakainin, sa kasamaang palad ang kanyang mama ay nalagutan na ng hininga dahil sa masamang karamdaman. Kinabukasan, inilibing niya ang kanyang sariling mama katabi sa puntod na kanyang yumaong ama. Maagang naging ulila sa mga magulang ang isang batang Nor, pilit niyang nilalabanan ang kanyang kalungkutan at pinagpatuloy ang kanyang pamumuhay sa kabundukan kasama ang kanilang mga kahayupan ng mag-isa. Hindi mo maikakaila ang kasipagan ng batang ito at hindi mo makitaan ng kawalang pag-asa ang kanyang mga mata. Isang gabi, habang may inaabot siya, may natuklasan siyang isang lumang libro. Binuksan niya ang libro at si Nor ay biglang nagulat pagkabukas nito. Bigla niyang naaalala ang kanyang ama at sinalaysay ang isang istorya patungkol sa isang magkakaibigan na nakapatay ng isang malaking dragon at natuto ng magic spells galing sa isang matandang sorcerer. Sinira ang curse spell ng kagubatan at malayang nakuha nila ang tinatawag na The Cure-Ill Elixir na galing sa isang patay na hari. Kahit anuman daw ang suliranin, itataas daw ang kanilang mga espada at pigilan ang mga masasamang nilalang para lamang sa kapakanan ng kanilang mga kaibigan. At yan ang tinatawag na isang adventurer, tugon pa ng kanyang namayapang ama. Bigla niyang naalala ang mga huling habilin ng kanyang namayapang mama na dapat mamuhay si Nor sa kahit anong paraan na gusto niya. Kinaumagahan, binisita niya ang mga puntod ng kanyang mga magulang at nag-alay ng mga bulaklak. Sinabi niya sa kanyang mga magulang na first time daw niya itong gagawin ang lumisan papunta sa bayan para maging isang adventurer. At dito na magsisimula ang kanyang paglalakbay para makamtan niya ang kanyang ninanais na maging isang adventurer. Umalis na siya at malalim ang kanyang iniisip, pero nakapagdesisyon siya na magpatuloy at naabutan na siya ng gabi sa kalagitnaan ng gubat. Kinabukasan, hindi nagtagal at natatanaw na niya ang napakalaking bayan. At yun na nga, nakapasok na siya sa loob mismo ng bayan at namamangha siya sa kanyang mga nakikita. Patuloy na siyang lumalakad at hindi niya napigilan na magtingin-tingin sa mga iba't ibang uri ng mga paninda. Nakaabot na siya sa kanyang destinasyon na kung saan dito ginaganap ang registration para maging isang adventurer. Nakapasok na siya sa loob at nakausap niya ang isang receptionist at sinabihan siya na hindi daw pwede ang isang bata sa lugar at pinapaalis siya. Umalis ang receptionist at sabi naman ni Nor, nasabi daw ng gwardiya ng gate na pwede siya na maging isang adventurer pag pumunta siya sa lugar na ito. Matigas pa din ang lalaki at pinag-aalala lamang daw ni Nor ang kanyang mga magulang sa kanyang ginagawa. Pero sinabihan ang lalaki na patay na parehas ang kanyang mga magulang. Walang nagawa ang receptionist nang malaman niya yun at tinanong niya kung daw ang pangalan ng batang lalaki. Pinayuhan si Nor ng lalaki na dapat pumunta siya sa mga training schools para sa mga iba't ibang klase. Dagdag pa ng lalaki, unang beses daw itong nangyari sa kanila na may isang bata na gustong makapag-register bilang isang adventurer.
Ang gagawin daw ng mga taong umaasa na makapag-register sa isang Royal Capitals Adventurers Guild ay dapat pumunta si Nor sa isang lesson na nasa Royal Training School. Basically, makakakuha daw si Nor ng kanyang training para sa kanyang job class. Kung gusto talaga daw ni Nor na maging isang adventurer, dapat makakuha muna siya ng mga skills. Tinanong naman niya kung ano ang skills. Sabi ng lalaki na katulad ng paghawak ng espada or paggamit ng magic. Laking tuwa naman ni Nor nang marinig niya ang mga dapat niyang gawin para maging isang adventurer para sa katulad niya na isang bata pa. Unang pinuntahan niya ang Swordsman Training School, nasabi pa niya sa kanyang isipan na ang mga heroes na nasa storybooks daw ay kayang pabagsakin ng isang dragon na kasing laki ng bundok sa pamamagitan lamang ng isang paghampas ng espada. At yun na nga, sinimulan na niya ang kanyang training sa paggamit ng espada at ang espada ng kanyang kasabayan sa training ay umilo indikasyon lamang ito na pumasa sila sa kanilang swordman training. Ilang buwan na ang nakakalipas, pinagtuunan siya mismo ng oras ng kanyang mentor para sa kanyang training ng paghawak ng espada. Bigla siyang pinatigil ng kanyang mentor dahil wala pa ding magandang resulta pero si Nor ay humihingi pa din ng kaunting panahon para makapasa siya sa Swordsman Training School. Tugon pa ng kanyang mentor, walang kwenta na daw kung magpapatuloy pa siya, nagsasayang na lamang daw si Nor ng kanyang oras. Sabi ng kanyang mentor na ang isang bagay na kanyang napanatili daw ay ang parrying para makaiwas sa isang atake. Marahil daw ay mas makakabuting pumili daw siya ng ibang training school. Baka daw sakaling ang kanyang totoong talent ay matatagpuan sa ibang training school. Sobrang lungkot naman ang nararamdaman ni Nor at pumunta naman siya sa ibang training school na tinatawag na warrior. Sabi pa niya na habang lumalaban daw gamit ang iba't ibang klaseng mga sandata, ilalagay mo daw ang iyong buhay at maging isang armor para sa iyong mga kakampi. Mukhang ito na daw ang pinakamalapit sa pagiging isang adventurer. Nagsimula na siya sa kanilang training at kinakaladkad niya ang isang malaking bagay na nasa kanyang likuran. Ilang buwan na ang nakalipas at pinatawag siya ng kanilang mentor. Kinilala naman daw ng kanyang mentor ang mga pagsisikap ni Nor, pero ang problema daw ay kaunti lamang ang kanyang improvement sa kanyang physical abilities. Kung pipilitan daw ang kanyang sarili na magpatuloy, masasayang lamang daw ang kanyang buhay. Bigo na naman siya sa pangalawang training school na kanyang pinuntahan para makakuha ng skills. Hindi pa din siya sumusuko at nagpunta siya sa ibang training school para sa mga hunters. Bigo rin si Nor sa Hunter Training School at sinabihan siya na kulang ang kanyang abilidad na humawak ng kahit anong sandata. Pumunta naman siya sa isang Thief Training School at nagbabasakali na makakuha siya ng skills at makapasa. Sa kasamaang palad, parehas pa din ang mga resulta at bumagsak pa din siya. Hindi daw niya kayang mag-dismantle ng trap na nasa treasure chest. Hindi din daw siya nakakasense ng kahit na kaninong presence so hindi talaga pwede na maging isang spy siya. Doon naman siya sa Magician Training School. Kung tutuusin daw dumayo pa si Nor galing sa malayo pero isang maliit na apoy lamang ang kaya niyang gawin. Sabi pa ng matandang mentor, napakabihira daw na makakita ng isang tao na walang magic na katulad ni Nor. Nagpunta naman siya sa isang cleric training school, at sa kasamaang palad ay bigo pa din siya na makakuha ng skill na kinakailangan para maging isang adventurer. Sabi pa ng mentor na kaya naman daw ni Nor na makagamit ng healing spell. Humanga naman ang mentor dahil nakaya ni Nor na makagamit ng isang low-level healing nang hindi nabiyayaan ng natural na talento. Umuwing luhaan si Nor at bumalik siya sa lalaki nang walang nakuhang skill sa loob ng 3 buwan na ginugol niya sa mga iba't ibang training school at kahit isa man lang daw ay wala pa din siyang nakuha, tugon ng receptionist. Umalis si Nor sa bayan at sobrang lungkot ang kanyang nararamdaman sa mga pagkakataong ito. Humingi naman ng kapatawaran ang receptionist dahil hindi niya pwedeng iparegister si Nor bilang isang adventurer na ganito ang kanyang kalagayan. Nakabalik na si Nor sa kanyang bahay na nasa kabundukan at binisita niya ang kanyang papa at mama. Napagtanto niya na totoong wala nga siyang talento sa kahit anumang bagay. Pero hindi pa din nawawala ang kanyang tiwala sa sarili, gagawin na lamang daw niya ang kanyang kayang gawin at mag-training ng husto sa gamit ang kanyang mga natutunan sa mga training schools. Gumawa siya ng kanyang sariling kahoy na espada at naaalala niya ang mga sinabi sa kanya ng kanyang mentor na kung mag-practice daw siya ng paulit-ulit, marahil magawa niyang mapaghusay ang kanyang bagong skill. Sinimulan na niya ang kanyang self-training at pari daw ang kanyang na-acquire na skill doon sa kanyang swordsman class training.
At pinagpatuloy niya ang kanyang training, umaga, tanghali at gabi daw, nabanggit pa niya. 1 taon na ang nakalipas, na kaya na daw niyang maiwasan ang 10 espada sa isang paghampas lamang ng kanyang espada. Sabi pa niya, wala man daw siyang bagong skill na nakukuha, pero unti-unti naman daw siyang gumagaling. 3 taon na din ang lumipas, kaya na niyang iwasan sa iisang paghampas ng kanyang espada ang 100 swords. Pero wala pa din daw siyang bagong skill na nakukuha. Tugon pa niya, sa kasalukuyang antas niya ngayon, ang pagiging adventurer daw ay sobrang napakalayo pa. At yun na nga, umaga, tanghali at gabi, walang tigil na paulit-ulit ang ginagawa niyang pag-training sa pag-iwas ng mga espada hanggang masira niya ang kanyang kahoy na espada. Makalipas ang 10 taon, nagsasanay siya araw-araw ng walang mintis at kaya na niyang makaiwas ng 1,000 espadang kahoy sa iisang paghampas lamang at gayunpaman, wala pa din siyang nakuhang bagong skills. Matapos ang ilang taon niyang self-training sa kabundukan, sinubukan niya ulit na magpa-register bilang isang adventurer. Nakausap niya ang isang bagong receptionist na babae at tinignan ang kanyang mga skills na mga low-level lamang daw. Hindi pa din pasado ang mga skills na meron si Nor, sabi ng babae. Lumabas ang lalaki na unang nag-assist kay Nor nung kabataan pa niya. Kinamusta naman ni Nor ang lalaki pero sa una, hindi pa nakilala ng lalaki si Nor dahil naging binata na ito. Tinignan ng lalaki si Nor ng maigi at doon na niya nakilala si Nor. Nag-usap silang dalawa at medyo nalungkot ng bahagya si Nor dahil pari lamang daw ang kanyang skill sa loob ng madaming taon niya sa pagsosolo training niya. Ipinaliwanag naman ng lalaki na may iba't ibang klaseng adventurer daw, may S-rank at ito ang pinakamataas at E-rank, ito naman ang pinaka-lowest na adventurer. Para daw makilala na isa kang E-rank, kailangan talaga na magkaroon ng mas mahigit sa isang skill na meron ka. Nabigyan na kaunting pag-asa si Nor nang sabihin ng lalaki na may ibang paraan para maging isang adventurer, may mas mababa pa sa E-rank daw. At ito daw ang F-rank, mga hindi kilalang mga tao daw ang mga F-rank adventurer. Pwede naman daw na makapag-register si Nor bilang isang F-rank adventurer pero may mga pinagbabawal nga lang. Bawal daw silang kumuha ng kahit anong quest na involve ang patayan at bawal ang pakikipagsapalaran sa labas ng syudad para makakolekta ng mga items. Ang pwede lamang daw nilang tanggapin ay ang iba't ibang mga gawain sa loob ng syudad. At yun lang yun, nasabi pa ng lalaki na walang sino mang baliw na gagawin ang ganiyang klaseng trabaho kung ikaw daw ay gustong maging adventurer. Dagdag pa ng lalaki na minsan din itong ginagamit na trabaho ng mga pulubi sa syudad. Pero hindi nagdalawang isip si Nor at pumayag siya na pasukin ang trabaho ng isang F-rank adventurer na kung saan iba't ibang klaseng mga mababang trabaho ang kanyang gagawin. Hindi makapaniwala ang receptionist kay Nor at baliwala lamang ito sa kanya para makapag-register lamang siya bilang isang adventurer. Walang nagawa ang receptionist at binigyan na siya ng kanyang F-rank adventurer license. Laking tuwa naman ni Nor at sa wakas ay meron na siyang adventurer license. Nagsimula na ang kanyang trabaho sa paligid ng lungsod at may iba't ibang mga tao ang kumukuha sa kanya para magtrabaho. Nagagamit na din naman niya ang kanyang mga natutunan sa kanyang training katulad ng physical enhancement para palakasin ang kanyang pangangatawan. May ginawa din siyang trabaho ang paghahanap ng isang pusa at nagamit din niya ang kanyang feather step ability para mahuli ito. Yun nga lang nagkasugat ang kanyang mukha sa mga pagkalmat ng pusa, pero nagamit din naman niya ang kanyang low heal ability at napagaling ang kanyang mga sugat. May nakuha na naman siyang trabaho sa isang construction site at pasan-pasan niya ang isang bagay sa kanyang ulo. Pinasalamatan naman siya ng kanyang namumuno dahil nagiging magaan ang kanilang trabaho sa kanya. Habang nakikipag-usap siya sa isang matanda, biglang may nasulyapan siyang isang maliwanag na bagay sa hindi kalayuan. Bigla siyang may narinig na isang boses ng babae at humihingi ito ng tulong. At si Nor naman ay dali-dali naman niyang pinuntahan ang lugar at yun na nga, nakita niya ang isang malaking halimaw at isang babae na nakagapos kasama ang kanyang mga tagapagbantay. Hindi siya makapaniwala sa laki ng halimaw, nakikita lamang daw niya ito sa mga libro pero sobrang laki daw nito sa personal. Umatake na ang halimaw at tinamaan ang gwardya ng batang babae at tumilapon ito sa mismong harapan ni Nor. Tinignan niya ang lalaki pero sa kasamaang palad, binawian kaagad ito ng buhay. Patuloy ang mga pag-atake ng halimaw at sunod-sunod ang pagkamatay ng mga bantay ng babae. Umatake ang natitirang mga royal guards ng babae at napatay silang lahat.
Nasa malapitan na ang halimaw sa babae pero umaksyon si Nor at dinampot ang isang espada at binato niya ng bato ang halimaw sa kanyang mata para mabaling ang kanyang atensyon sa kanya. Nasaktan ang halimaw at lalong nagalit ito. Sinugod niya si Nor at pinapahabol naman niya ang halimaw sa kanyang likuran. At nang malapit nang maabutan si Nor ng halimaw, susenggayan sana siya nito pero nagawa niyang mapari at atake nito at tumilapon nito sa isang gusali. Patuloy ang mga pag-atake ng halimaw kay Nor gamit ang malaking sandata nito at nagagawa naman ni Nor na masangga ang lahat ng mga atake ng halimaw. Nasabi pa ni Nor na sobrang bigat daw ang mga binibitawang pag-atake ng halimaw. Napagtanto niya na paniguradong mapapatay siya nito pag tinamaan. Habang patuloy ang kanyang pagsangga sa mga atake nito, kailangan daw niyang makahanap ng isang opening para maka-counterattack siya, pero sa kasamaang palad, wala siyang makita at wala din siyang attack skills. Nag-aalala naman si Nor dahil ang babae ay nasa lugar pa din, hindi pa din siya tumatakbo papalayo sa halimaw. At yun na nga, sinugod na ang babae ng halimaw at sumusugod ito ng mabilis sa kanya. Pero ginamit ni Nor ang kanyang feather step ability para bumilis ang kanyang pagtakbo. At nagawa niyang masangga ang atake ng halimaw pero nabali naman ang kanyang espada. Nasabi pa ni Nor, kahit pa daw na hindi niya kayang maging isang bayaning adventurer, at least gagawin niya ang lahat para maproteksyonan ang isang natatakot na babae na nasa kanyang harapan. Bigla naman niyang naaalala ang mga sinasabi ng kanyang ama na bilang isang adventurer ay dapat maproteksyonan ang kanyang mga kaibigan. Umatake na ang halimaw at ginamit ang kanyang pari skill para masangga ang malaking sandata ng halimaw. At dun na nga niya nagawang maputulan ng ulo ang malaking halimaw at nakawala na din ang babae sa isang binding spell. Napagtanto niya na siguradong mapapatay siya ng isang malaking halimaw at inaakala niya na kaya na niyang maglibot sa buong mundo at mag-adventure sa kasalukuyang antas ng kanyang level, pero nagkakamali pala siya. Nagpasalamat naman ang babae sa pagkaligtas niya sa kamatayan. Tinanong siya kung ano daw ang kanyang pangalan, pero hindi niya sinabi sa babae kung sino siya dahil hindi na daw yun importante. Ang babae na iniligtas pala ni Nor ay anak pala ng hari ng Clay's Kingdom at siya ang tagapagmana nito. Hindi pa din makapaniwala si Nor na ang isang malaking baka na nakawala sa syudad ay malaking banta na ito sa karamihan. Hindi naman daw ito isang demon, paano pa kaya kung isang demon ang sumugod sa syudad? Kaya napagtanto niya na dapat mas lalo pa siyang mag-training. Abangan nyo ang susunod na episode kung ano ang mangyayari kay Nor matapos niyang mailigtas ang isang anak pala ng hari ng The Clay's Kingdom sa paniguradong kapahamakan sa mga kamay ng isang halimaw.